Rekta na po tayo ngayon. Nako, durog po si Carpio dito sa ilalabas na mapa ni Senator Dante Marcoleta, no? Ipapaliwanag po ni Senator Dante Marcoleta kung paano po nagkamali itong sila Carpio at yung prop na sinasabi na si Batong Bakal na hindi naman sinasabi ni Senator Marcoleta na sila gumuhit ng mapa, pero sila ang kaisa dun sa pag-alam nilang wala yung KIG at hindi nasakop ng nasabing mapa. Ngayon, mga kaibigan, dito mo mapapatunayan talaga na bakit si Carpio namimili ng mga katanungan dun sa ididibate. Sabi ko nga sa inyo para ka nakipaghamon sa kaaway mo na si Senator Marcoleta ay naghamon, tapos sabihin mo, oy, away tayo, wala tayong suntukan ha, away lang ha. Hindi po ganon. Ang friendly debate po, makikinabang po lahat kung saan. Ang debate po na ito, mapapakinabangan ng Pilipino para saan? Bakit magdidebate pa? Hindi dapat kailangan pagdebatihan kasi atin naman to West Philippine Sea. Kung sa inyo pala, ba't niyo puntahan? Agawin natin sa kanila. Bakit? Hindi kasi ganon. Tinuruan kasi tayo ng matanda na yan, yung nagsasabing lowest rank kay Senator Marcoleta, ng away na to, katulad na ng away ng isang kapitbahay. Mali po yun. Hindi mo pwede ihalintulad ang sitwasyon na to sa isang away kapitbahay. Dahil yung away kapitbahay, pwede mo idemanda yon, pwede mong paalisin nyo, pwede kayo mag-away, pwede kayo magbati. Pero itong away na to, ang apektado dito, yung tourism, OFW, economics, trade, lahat, apektado. Although pinag-uusapan ng WPS, pero hindi mo pwede sabihin away kapitbahay to. Yan ang tinuturo sa inyo ng lowest rank na yan. Yan ang tinuturo sa inyo. Siya lowest rank kasi tinuturoan niya kayo ng mga Pilipino na maging kampante na. Tama na to, atin na to okay na to. Ano katibayan mo na sa'yo to? Ito, panoorin mo. Si Senator Dante Marcoleta may katibayan kung paano naging dapat ito pakinggan at hindi ko sino-sino Hindi pwede sino. Magaling lang. Hindi pwede si Kiko, si ganyan, porket ikaw dating justice. Hindi ko nang batayan Hindi ang pagiging batayan ang pagiging totoo. Yung mataas ka dapat. Hindi ganoon. At dapat matalino ka. Hindi po ganoon. Minsan daig na may nalalaman ng isang napakatalinong tao. Tandaan niyo yan Katulad ni Senator Dante Marcoleta. Yung mapa ng West Philippine Sea, dahil si retired Justice Antonio Carpio, sa isang statement, sinabi niya, there's no need to announce coordinate of outer limits of EEC. Na sinagot naman nung maraming mga eksperto, ang sabi niya, mali ka dyan. Dahil dapat alam mo ang boundary, yung limit, kung hindi, lalagpas ka nga dun sa mga neighbor natin na meron ding teritoryo. So magkakagulo kung susundin natin itong gusto mangyari ni Justice Carpio. Tama. Kaya nga, pinipilit kong linawin yon. Opo. Ayaw kong mailigaw, ayaw kong mapaglalalangan o madaya ang ating mga kababayan. Hindi ba maganda kung linawin natin kung hanggang saan ang hangganan? Kasi maraming nagsasabi, atin ito, West Philippine Sea. Hindi mo ba nakita, may mga digital billboard dyan sa EDSA? Marami, So, isa sa amin, sa Senado, ang naglagay. Sabi niya, West Philippine Sea, atin ito. Napakamahal ng mga digital advertisements na yun. So, mas magtatanong ko na yun, bakit mo ako babansagan na traidor? Meron ba ako sinasabing ka-traidor doon? Hindi naman sinabi sa China ang West Philippines. Wala naman ako sinasabi. Sinasabi ko lang, linawin natin. Kasi, tingnan mo Nelson, kung tayo lang, alam ba nandito tayo sa studio, atin ito. Ay, alam naman natin lahat ito. Kasi may mga... Sino bang kukontra dito? Wala kukontra. Okay, ngunit kapag ang pinag-uusapan, ito karagatan, dagat, na disputed pa ng napakaraming bansa, paano tayo haharap sa International Tribunal pagdating ng araw? Amin ito. Yun ang sasabihin na natin Kasangkot na sila Hindi, amin ito. Patunayan nyo, sabi nila. At saka, Sen, ito mahirap talaga. Dito sabi mo, sa studio, atin ito, kita mo kasi, yung boundary. Tayo, alam natin. Tayo kasi domestic. Tayo, ngayon, pagdating sa labas. Pagdating sa dagat, lalo na. Sa dagat. Kaharap na natin ang maraming mga nag-aagin. Hindi lang naman tayo. Basta meron sa kanila magpapakita ng mapa na lagay West Philippine Sea. Tapos ibabalita ng isang politiko mataas o dating justice o dating sasabihin nila atin ang West Philippine Sea. Tapos na.
no? Paniniwalaan ng Pilipino yun. Pero paano naging sa atin yon? At paano dapat nasa papel? Sabi ko nga sa inyo dapat yung si Boy lowest rank na yan, nagsasabi na yan, hindi niya pwedeng ihalin tulad to sa isang kapitbahay lang. Mali. Sabi niya, anong gagawin mo? Yung mga alagad niya, sabi ko, anong gagawin mo? Ha? Pag yung kapitbahay mo nag-squat sa'yo, hindi mo papalayasin? Hindi mo ba, ipapayag ka ba, nagaganunin ka lang? Kinumpara mo sa kapitbahay? O sige nga, anong gagawin mo? Balik ko sa tanong mo. Anong gagawin mo pag nag-squat sa'yo? Ba't di wala kayong magawa ngayon? Wala. Ni solusyon, wala kayo Wala kayong solusyon ginagawa. Ang ginagawa nyo lang, kinukwento nyo lang yung kalagayan natin ngayon. Na ganito ginagawa tayong China, pero wala kayong solusyon. Di ba? Hindi si panlalin lang. Claimants Marami tayong claimants. Vietnam, China, Malaysia, Taiwan. Di ba? Okay. Kaya ako tinatanong hanggang saan. Ngayon, para tayo ay magkaroon na ng ganap na pagkaunawa, Ayan na. kinuha ko na mismo yung volume 2. Ito yung annex ng ating Philippine Memorial. Ito yung petisyon na isinabmit natin sa tribunal noong 2022. May kinalaman nung makuha sa atin yung Baho de Masinloc. Ang volume 2 ay tinawag na Atlas of Relevant Features. Doon ay nakadrawing ang sige, pakita natin yung pwede natin ipakita yung isang slide direct. Yung sa kadaldalan ng lowest rank na yon, yung sasabi ko sa inyo, si Caprio, sa kadaldalan na nadaldalan niya, hindi niya mapakita yung mapa. Basta sabi natin, bakit may mapa? Kailangan may mapa. Ikaw nga, sakit sa gubot, may dala kang kompas Di ba? Natin pag di ka maligaw, kailangan may mapa ka. Di ba? Eto, pinapakita niya mapa. Ikaw sa'yo, wala, meron. Wala. Daldal. Ayan, yan po yung ating yan po yung volume 2 ng memorial. Makikita po ninyo dyan. Official po. May ganyan ka ba? Ayan ay kaso ng gobyernong Pilipino at ang China, yung arbitration. So tayo ang nag-submit nito. Sa bandang kanan yan, makikita mo pa yung may bandang kanan yan direct. Makikita natin yung contents. Ayan ang content niya. Diyan nakalagay, gusto ko lang ipakita, ganyang kalawak yung volume 2. Dami. Yan ang volume 2. Ngayon, ipakita natin yung susunod na Larawan. larawan, picture. Ayan. So, West Philippine Sea. Yan puti. Tingnan ninyong mabuti. Yan puti, nilagyan nila ng markang West Philippine Sea. Sino naglagay niya? Sino naglagay niyan? Panoorin mo, sino naglagay niyan? Okay. Makikita ninyo sa bandang asul, yan po yung tinatawag na high seas. Ang high seas ay bahagi ng karagatan na wala pong may-ari. Ito rin yung international water kung tawagin. Yan ang international waters na kung tawagin ay high seas. Makikita nyo, merong pula na tinuturo yung Tito Island. Tito Island. Ang Tito Island is Pag-asa. Pag-asa Island. Occupied natin yan. Opo. Sa ngayon, sa distansyang sinukat mismo ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, 227 nautical miles away from the baseline, sa ating archipelagic baseline. Itong pag-asa. Kaya nga lagpas sa ating 200 nautical miles EEZ. Ayan may coordinates, may nearest, may distance. Ikaw ba, kayo ba, nagseta yung Caprio na yon? Meron kayo nakitang ginaganito niya? Meron? So, nasa labas po siya. Nasa labas, pati yung parola na kung tawag. Ang nag-claim nito, China, Philippines, saka Vietnam. Tarela, bakit China ka nagagalit lang? Again ay Northeast K, 240 naman yon. Nautical miles away from the baseline. Yung Kota, kung tawagin ay Lawita, 207 naman. Yung Panata, ito yung Lankiam K, 203. So makikita mo, Lagpas lahat. pero gusto kong malaman nyo, hindi po akong gumawa niyan. Ang gobyerno ang gumawa. Sila po sumukat dyan, yan po yung distansya. Ang gusto ko lang mapansin po ninyo, bakit, nawala yung mapa. Bakit po hindi nila sinama yung mga features na occupied natin? Yung KIG. Yung KIG. Kasi po may mga features dyan na tayo po yung nag-occupy. Okay? Tayo nag-occupy. Malinaw na malinaw po na hindi nila sinali. Okay. Bakit
Ako po ba ang gumawa niyan? Hindi po. Oo. Ang ating gobyerno ang nag-submit yan sa tribunal. Nung i-submit niyan, kasama po si Justice Carpio, katulong si Prof. Attorney Batong Bakal. Kayo naman pala nag-submit niyan eh. Itong kulay blue, nakikita nyo mapa na yan. Yan ang sinubmit nila. Tapos yung isa, yung sa gitna, West Philippine Sea, bakante. Bakit nilagay siguro nila West Philippine salita sa atin na, hindi ganun po. Kahit yung bahay pinamana sa'yo ng magulang mo, kahit ilagay mo malaking pangalan mo dyan, na kay ganito to, hindi maniniwala sa'yo yan. May maniniwalang sa'yo yan. Pero, ang paniniwalaan ng opisyal, yung papel. Ha? Yung mismong, eto ba, asan na yung mapa, meron ka ba neto? Di ba? Siguro, iniisip ni Caprio, kahit yung kulay blue sa taas, yung kulay blue sa taas, lagyan lang yan ng ganon, eh yung gitna mapapasati na, mapapasakop na. Di ba? Sino lowest rank ngayon? Dalawang may pakana nito? And, sila, alam nila yan. Kasama sila sa team eh. Bakit hindi nila alam? Ngayon, bakit po ako ang sinisisi nila Oo. na traidor, samantalang sa mapa na yan, sila mismo ang hindi nagsama sa Calayan Island Group. Ayan po, malinaw yun. Hindi ko alam kung ano, alam ko gumagawa ng mapa ng NAMRIA. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ipinapasa na sa NAMRIA o i-approve sa UNCLOS. 'Di ba? Parang gano'n may something lakaran diyan eh. Kasi ang NAMRIA tumapping yan eh, alam ko eh. Kasi kung akong gagawa ng mapa, isasama ko po yun. Eh, hindi. Sabi nyo nga, labas nga sa EEC. Paano mo isasama? Ay, may ako nang gagawa ko. Kaya ilalabag ko nga eh. Ang gusto ni Senator Marcoleta dito, yung pahayag niya nakaraan ng give up, ang KIG labas ng EEZ. Pero ba't lumabas ng EEZ? Ito naman pala, dahil sa kalokohan ng gumawa nito. Sino ba gumawa nito? Tanong natin sino. Di ba? Sila! Drawing ko nga yung... Dahil inilalaban. Kasi ito mga kata, hindi na drawing, hindi yung kalooban, hindi mo kalooban mo lang ha. Hindi yung, ito. Sinasuggest yan, hindi ko alam kung sa NAMRIA ba o sa UNCLOS o sa anong ahensya ng gobyerno na ito ay ipapadrawing tapos kakausapin yung mataas sa mga, hindi ko alam kung NAMRIA, UNCLOS ba yun o UN. Mo nga yung teritoryo. Kaya nga sasabihin ko siguro, kung magkakatapos-tapos kami, itong isang puti na to kako, Opo. West Philippine Sea 1. Okay. Eh, yun namang isang, Nasa loob. yun namang medyo kako ganito, lalagyan ko na gano'n. West Philippine Sea 2. Ayun. Para sa ganun masakop ko. Mm-mm. Kakatulungin ko yung NAMRIA. Tulungan mo ako dito, ilaban natin. Sino po ang unang nag-alis sa Calayan Island Group sa mapa ng West Philippine Sea? Sila po. Tapos Bakit- ipipilit nila Si- dapat si- kasama. Sino po ang traidor? Oo nga, ano. Si Caprio. Yan po yung gawa nila eh. Kaya po mga kababayan na kayo pong nakikinig, lalo na po yung kababayan natin sa Calayan Island Group, huwag po kayong maniniwala sa kanilang mga ibinebenta sa inyo na ako po ang nagsasabi. Sila po ang una. Yan po. Oh. Yan po ay makikita ninyo. Makinig kayo sa parehas. Huwag kayong makinig sa unang nagsalita. Oo. Andaan nyo, hindi porket una sila nagsalita, una sila na niluklok dyan, eh sila yung totoo. Di ba? Sa volume 2, na kung tawagin nga ay Atlas of Relevant Features. Mm-mm. O yan, malinaw. O, paano mo sasabihin ngayon si Marcoleta, kanya traidor, inaalis niya, i-give up ang ano. Mm-mm. Doon nila ako pinipilit Oo. Samantalang sila po ang una. Ayan po napakalinaw niya. No? Sila pong naglagay West Philippine Sea. Kitang-kita niyo po. Mm-mm. Pero hindi nila sinaklaw yung mga features na ngayon po ay pag-aari natin talaga sapagkat okupado po natin yung mga yan. O ipakita niyo yung susunod na mapa na gusto kong gawin sana. Ito. May- Ayan, o, yan. Ito, may ganito ba yung lowest rank na yun? May ganito ba? Sige nga. May ganito ba? Okay, hindi pa official to, pero ito yung dapat lakari na pagkaisahan ninyo ni Senator Dante Marcoleta. Kaso ayaw ng mga to, kinokontra si Senator Marcoleta. Sapat na daw yung meron sila. O, kung ano meron kayo, ilabas nyo, ba't nyo mailabas? Tapos makikipag-debate ka, ha? Hinahamon ka ni Senator Marcoleta ng debate, sasabihin mo yung mga question na dapat pagdebatihan. Aba, bakit ka mamimili na kung saan lamang ka? Ha? Kaya nga may pagtatalunan eh. Yung bagay na dapat hindi manggagaling sa'yo. Aba, parang sabi ko nga sa inyo eh, walang pinagkaiba na hinamo ka suntukan ng kasama mo, tapos gusto mo walang tadyakan. Ay, di wala, may limitasyon ka. Naglagay siya ng limitasyon eh. Di ba? O, may suntukan na niya lang ha, walang sapakan ha. Parang naglalagay ka limitasyon. Maging West. Kaya pag ganyan, hindi mapag-uusapan to kasi siguro, ito yung kinakatakutan ni Caprio na
na mapa na mailabas si Senator Marcoleta, no? Akala niya siguro hindi malalabas si Senator Marcoleta. O ayan, nailabas na. Nagulat sila ngayon dito, gulantang kayo ngayon dito. Di ba? Oh. Philippines eh. Kaya yan ang gagawin ko. Sinaklaw ko ngayon. Kaya, Hindi you ko alam go. kung kanino galing to. Kung sa Namria ba to? Gali? Hindi ko alam kung sa Namria to ginawa. Kasi hindi naman pwedeng gumawa si Senator Marcoleta na ito na basa-basa lang. Kahit ako, kaya akong gumawa ng mapa na ito eh. Kailangan ano to eh. Yung pagkakaguhit, hindi kasi parang, kasi pag sarili mong kalooban na iginuhit mo na niya, nangaangking ka. Inuhulaan mo lang yun, di ba? Dapat talaga may ano yan, may tamang sukat niya. Yung away sa pinaka-Pilipinas, pinakalayo. Ha? Sa West, ayan ang mapa ng Pilipinas. Yung kulay, Yes, yung puti. kulay yellow. Tapos yung puti, Yung puti yan ang internal sea. Internal sea. Yung Yung blue, nasa kaliwa niya, western side. Oo. Yan ngayon ang West Philippine Sea. Pero sinama ko. Mapapalaki ba natin ito? Ipalakihin mo nga yan. Zoom mo ng kaunti. So ito ang Dapat ganito yung isinabit dapat nila. ganyan ang ginawa nila. Ito tong spratis na sa baba. Oo nga, ano. Kasi Oo. makikita mo dyan, masasama pa yung mga malalayo talagang features. Pero kasi dahil meron silang territorial sea, Oo. pipilitin ko ang Namria, humanap ka ng malilit na bato para maidugtong natin talaga yan. Oo. Eh, di ba sen bawal nga ito dun sa 2016 arbitral ruling na Ilalaban ko nga kasi ito nga, nasakop na natin ng high seas, Nelson. Okay. Bakit? Ito itatanong ko sa kanila. Oo. Doon sa kaso ng United Kingdom at saka yung Mauritius, Oo. in-enclose nila yung Chagos Archipelago. Mm. Nakakuha sila sa high seas. Aha. Ah. Kaya kailangan nilang i-deposit eh. So ilalaban mo lang talaga. Pagkatapos, meron pang isa. Yung Brazil, Mm. yung St. Peter at saka South St. Paul, Mm. in-enclose niya. Mm. Nakakuha siya uli sa high seas. Mm. Kagaya ng gagawin natin, makakakuha tayo eh. Oo. Ngayon, hanggang ngayon wala pang nag-o-object sa ginawa ng Mauritius at saka ng United Kingdom Oo. at saka sa ginawa ng Brazil. Ang problema, Sen, nag-submit na sila nung hindi kasama yung KIG. Anong epekto nun? Hindi yung nag-submit kasi sila, mali nga eh. Oo. May Ngayon, ano ba yun? May epekto ba yun sa batasyon? Na? Alam mo, ito kung talagang malaking pagkakamali nito ni Caprio, matagal to makuha. Di ba may nag-viral na video na 48 years daw bago makuha ulit yan? Bago mapasa niya, mabigyan resulta pa lang Ganun katagal. Baka patay na lahat tayo dito. Iba matatanda na, hindi pa natin nakukuha yan. Kumbaga, yung ginagawa ng mga yan, nila Kiko, nila Caprio, publicity lang para sa taong bayan. Para sila maging magaling. Yung Pinklawa naman, sinasamantala nila na si Caprio gamitin para mahatakin yung mga Pilipino natin na, oy, mahal nila Kiko yung iboto natin sa 2028, baka Vice President, tatakbo ko sino-sino sa kanila. Para pumogi sila, bumango sila sa panlasa ng Pilipino dahil pinatanggol nila tayo. Pero sa madaling salita, ayaw nila alamin ko yung katotohanan. Yung ano ba maging ghost? Eto ba, kailan magiging sa atin to? Ayaw nilang sabihin. Pero masakit man sa hindi, nararamdaman ko lang, aking piling ko lang matatagalan tayo dito sa sitwasyon to dahil sa ginawa ng Caprio na yan. Maniwala kayo sa akin. Yun nga lang, simpleng paglakad ng national ID, napakatagal Di ba? Yun nga lang, barangay, ID nga lang, napakatagal Ito pa kaya. Sinabit mo, tapos yung doktrina ng Estoppel. anong ibig sabihin nun? Ginawa mo na ito eh. Niloloko mo ba kami? Ito yung ginawa, tapos papalitan mo. Yun ang sinasabi ko. Ibig sabihin, Sen, yung ginawa nilang mapa, ni na Carpio at ni Batong Bakal, Hindi ko sinasabing silang gumawa. ibig sabihin, yung sinabit Kasama sila nila, nung i-submit nila ito. nagpahina sa ating claim. Siguro. Bakit? Yung isang mapa, hindi yan. Yung mapang yan ang gusto ko sanang isinabit nila. Nagpahina sa ating claim. Walang pinagkaiba yan dun sa 10 puno. Pinadrawing ka. Sige, yung 10 puno, drawing mo, alin yung sa'yo dyan. Dinrawing mo, 5 lang. Kahit sa'yo naman talaga yung 10 puno. Ngayon, nagka-problema. Bandang huli, bakit 5 puno lang yan? Lumabas, yung 10 puno, di ba? Ba't 5 puno yan? Kino-question mo, ikaw nag-drawing Tapos isisi mo kay Marcoleta na yung 5 puno na yun, ipinamimigay ni Marcoleta, i-give up? Hindi! Para niyang give up. Pag hindi yun nasikaso. Ngayon, hindi yun nasikaso yung pagkakamali nyo Di ba? So dapat nung nakita nila yung isasubmit ito, tinutulan dapat nila yon. Gaya ng pagtutol nila sa inyo ngayon. Sana. Tingnan mo.
yung mga sinasabi ko sa yung nagtangka na kumuha ng parte ng high seas, wala pang nag-object hanggang ngayon. Oo. Maski ang Amerika, hindi nag-object. Ganun ba? So, So dito, kung may mag-object man, at least bigyan ng so pag-uusapan. ang tinatanong ko ngayon, sino ba? Sino ang traidor? Oo. Sino traidor? Kayo, sino traidor? Marcoleta pa rin? Ha? Naniniwala pa rin kayo doon sa lowest rank na yon? Sige nga. Yan po. Siya lowest rank. Siya. Totoo lang. Napatunay. Balik nyo yung, yung Oo unang nga, ano? mapa. Balik nyo yung unang mapa. Oo. Ayan. Oh, siya gumawa yan, no? Ewan ko siya gumawa, hindi ko sasabi, ha? Siya nag-submit niyan. Malinaw na malinaw po dyan. Silang nag-drawing ng West Philippine Oh, Sea. sila. Hindi po nila sinama. Oh, hindi nila sinama Yung alin. Kalayaan Island Group. Yung nasa gitna po, Kalayaan Island Group yan. Yung nasa taas, kasama yung Sparkly Island yan. Yung nasa gitna na yan, yung Kalayaan Island, KIG. Yung sinasabing pinagbibintahan nyo, i-give up ni Senator Marcoleta. Eh, yung salita na yon, isang empty threat lang naman yung salita na yon, no? Eto, kayo nag-drawing yan, kayo nagpasa niyan. O, yeah. Kaya po kayo... Ngayon, pag na-aprobahan yan, kung sakali na-aprobahan na, nalaman ng buong mundo, eh, hindi pala mapapagkakaloob sa atin yan, yun lang pala sa taas. Kasi yan, naka-traitor ng ginawa nyo. Hindi ko alam kung ano yung ginawa nyo dyan. Hindi ko alam kung binenta nyo ba yan sa Panonino. Panonino, baka binenta nyo na yan eh. Hindi ko alam ha, chismis na yun ha, aka ko lang yan. Dyan. Alam na po ninyo kung sino ang traidor dyan. Oo. So, mamaya i-discuss natin yung una kong diniscuss, bakit nila ginagawa ito? Bakit sa akin nila pinupukol ito? Mamaya ikukwento natin. O, sige po, Sen, magbe-break lang tayo, ha? Pero ito po muna, ang balita mula sa Philippines. Doon tayo sa punto ng coordinates. Yes. May nagsasabi kasi hindi na kailangan yan. Ayun nga, Ito nga po. para Oh, sino sasabi na hindi kailangan yan? Yun! Yung mga kumampe doon sa politiko na sila Caprio, na mga audience nila na hindi daw kailangan niya. malinaw kung ano talagang sinasabi, eh, doon tayo sa eksaktong sinabi. Oo. Ang sabi po ito nakita ko ito ilang araw na eh at maraming nag-share nito na mga supporter ng konseptong ito ha. Ang sabi dito, the rights of a coastal state over its continental shelf exist ipso facto and ab initio by virtue of its sovereignty over the land. The territorial sea and the continental shelf where the exclusive economic zone and extended continental shelf are found are considered integral natural extension of the coastal land territory. This is expressed in the international law principle of the land dominates the sea. A coastal state has an inherent rights to its continental shelf without need of any formality, announcement, proclamation, or occupation. There is therefore no need to proclaim the coordinates of the outer limits of a coastal state. Sino nagsabi niyan? Justice Oh. Antonio Carpio, Makinig kayo! Sino yung nagsabi nito? Makinig kayo! Ulitin mo nga kung sino nagsabi? retired Justice Antonio Carpio. Yun ang Oh, di ba? principle. Okay. International principle. In an ideal world, tama naman yun eh. Pero, ideal ba yung mundo natin, Nelson? Lalo dito sa Pilipinas, yung pinag-uusapan. Exclusive economic zone at saka yung ating continental shelf. 200 nautical miles away from the baseline. Opo. Okay? Ilan ang nag-overlap na water system dyan? Isa-isayin natin. Sa bandang norte, meron tayong problema, nag-overlap nasa Taiwan at saka China Yan. because of the Pratas Island. Okay? Bandang norte pa rin, nagkakaroon ng overlap ang ating Philippine Sea at saka yung Basi Channel. Ito ay problema natin sa Japan at saka sa Palau. Baba tayo sa south. May problema tayo dahil sa Sabak Lane. Yan. So nag-overlap ang ating EEZ. Sabah Malaysia. Oo. Meron pa sa Indonesia, may konting dispute. Nagkukulay ang ating Celebes Sea at saka yung Sulu Sea. Ideal ba yun? Kaya nga ang sinabi ng UNCLOS, kung pakikinggan mo, sino na yun? Retired Justice.
si retired justice, okay, Oh. huwag na natin pakinggan yung Article 75 at saka Article 84 ng UNCLOS. Ano bang sabi ng article? Na kailangan magsumite. Oo. Oo. Kasi alam mo, ang UNCLOS pinagmumula ng ating karapatan. Ngunit meron ding parte yan ng obligasyon ng bawat estado. Para maklaim mo yung karapatan na yun. Kaya kailangan, meron tayong coordinates talaga. Nag-aaway-aaway nga eh. Baka naman walang letra por letra na kasulat na kailangan ng coordinate. So, di basahin niya. Alam nga naman akong magbasa sa kanya. Kailangan, basahin niya. Ito, binabanggit ko na nga sa kanya eh. Article 75 at saka Article 84. Inuobliga po tayo ng UNCLOS. Na magsumite. Oo. Hindi lamang yun. Alam mo kung sino pang nag-uubliga sa atin? Sino? Yung Secretary General ng United Nations. Aho. Sapagkat tayo ay miyembro ng UN. Opo. Okay, basta sa kanila, sapat na sa kanilang sabihin sa atin ng West Philippine Sea kasi atin naman talaga yak. Hindi po ganoon ang pagkakakilala sa ano ha, ng isang bagay yak. Ha, tatandaan niyo yan ha. Di ba nag-aral naman kayo ng elementary kayo, di ba? Alam niyo naman kung dapat nasa papeles ang lahat ng bagay na pinag-uusapan, no? Hindi verbal lang, no? Hindi daldal, no? Alam mo, nag-i-issue ng regular na paalala ang United Nations na tayo ay mag-comply doon sa mga regulatory issues. Kagaya, pinagsasambit tayo ng coordinates talaga. Alam ba nyo ngayon, isipin ito, kailangan malaman ninyong dalawa ito. Obligasyon ito Opo. ng isang partido ng isang treaty. Okay? Kailan ba tayo nag-sign sa UNCLOS Gen? Kailan ba? 1982. 1982 na pala. Niratify ng ating pamahalaan. Hindi mo, ang tagal na lumilipas ng panahon, walang umaasikaso nito. Hindi totoo na. Walang umaasikaso nito. Ang tatagal na umupo sa politika nito. Yung matandang school bukol dyan, nagtapos sa Wamble University. Ha, naabutan mo na to. Ang tagal mo na nakaupo dyan. Ni minsan ba naisip mo to? Ha? Hindi. May malasakit ka ba? Hindi. Gumagawa ka ng ligasiya sa sarili mo na gusto mo 5 times senador ka. 1984. Okay. Naging enforceable sa atin Opo. 1997. O 1994. 1994. Okay. Sa mga tweed, 1994, 2026, ilang taon nang nakararaan? Oh. Nelson, Mga... mathematician, 32. 32, tama. 32 years ago. Oh. Mm. Sabi ng Article 75, 84, mag-submit kayo ng chart sa mga coordinates. Hanggang ngayon, hindi pa tayo nagsasubmit. 52 years nang nakakaraan. Babasahin ko na para akala ano Ito, nyo lang yan ito, hindi galing kay Seto Marcoleta itong babasahin niya. Interpretation. So yan, nakita na niya. Kaya, basahin mo. Article 75. Part of the Convention's provision on the exclusive economic zone requires coastal states to provide publicity for charts or list of geographical coordinates. Yan. Ulitin mo nga yun. List of geographical coordinates. Yan. Sana nakikinig yan. Defining the outer limits of the... Makinig ka, Caprio! Makinig ka! Ninilecturean ka ni Seto Rodante Marcoleta. Makinig ka, nagmamarunong kaya. Taas ng yan ang mahirap, binusog ka ng mga kasama mo sa palakpak. Binusog ka sa mga papuri. Kaya ang tingin mo siguro sa sarili mo, napakataas mo na. Kaya bakit? Mataas tingin sa sarili niya eh. Sinabayan niya lowest rank si Senator Marcoleta, biruin mo, senador ng Pilipinas. Tapos relihiyosong tao. Tapos abogado, sabihan mo lowest rank. Hindi kami maniniwala niyan. Ikaw ang nagsasabi ng lowest rank, yun ang lowest rank. Easy. Oh. Ibig sabihin, Sen, parang talagang banggaan no? Hindi ba obligasyon yun? Oo. Ibig mo sabihin, ikaw pinangangalandakan mo ang karapatan mo sa UNCLOS. Pero yung obligasyon, hindi mo tinutupad. Tama. Dalawang bagay yun, Nelson Oo. Alamin mo ang karapatan mo, ang sinasad sa UNCLOS, ngunit gampanan mo ang pananagutan mo
ang obligasyon mo na nakasaad din dito. 84, ano sinasabi ng 84? Yan. Hanggang 75 lang po ito. No, sige, basta, total, nabasa niya na yung Dito pa lang. Dito pa lang, tapos na tayo eh. Oo. O bakit niya sinasabi? Sinong paniniwalaan mo ngayon? Yung unclosed o yung sinasabi niya? Eh, makikita po ng ano natin ngayon. Bakit po kailangan ng coordinates? Ang dami po kasing disputants eh. Ang daming claimants eh. Tama po. Para hindi magulo, yun lamang ano po eh. Yun lamang pong sasabihin ko sa inyo, meron tayong tinatawag na International Seabed Authority. Okay. Yan po ay may kinalaman sa mga vessels na nag-explore po ng oil and gas. Mga ganyan, tsaka oo. ibang magnetic minerals, ano? So, exploration naman po ito. Okay. Ibang genetic minerals, I'm sorry, no? Sana kung ang pakay mo lang ay Maritime Scientific Research, MSR. So yan, kakaraniwan may consent na yan kasi kailangan ng pangmundong ano yan eh. Ano yan eh, akham yan eh. Opo. Para malaman natin kung Ganun ano. pala yun. Oo. Yan, walang masyadong problema yan. Opo. Pero pagka pumalaot ka at ang gagawin mo ay exploration, oil, gas, Ayan. and genetic minerals, ay i-guide ka ng Seabed Authority kasi nasa ilalim na yan. Kaya nga yung continental shelf mo, kailangan yan eh. Opo. Kung wala kang coordinates, hindi ka basta makakapasok dyan. Ayun. Sasabihin ng ano, pag may coordinates, di kung wala kang, kaya pala pasok ng pasok sa atin yung mga yan eh. Paano, kasalanan lahat ni Justice Carpio, sinabi niya, Kasalanan mo pala eh. Di ba? Kala mo makapag ano eh. Ngayon magtatakda, pag hinamon ng debate, magtatakda ng usapan. Ang gulang mo naman. Hindi mo na nilagay yung hindi nyo nga pinalagay yung KIG sa mapa eh. Hindi nyo sinama eh. Ikaw pa magtatakda ng gusto mong debate? hindi na dapat magkaroon Who are you? ng coordinate. Kaya siguro po ngayon, papasukan Ano? Hindi ka nagtataka ka, no? Akala mo hindi naman kita binabastos, no, ginagalang kita, no? Kaso akala sa'yo, nasanay kasi yung taong baya, walang pumaprangka sa'yo. Ha? Kasi natatatakot sa katuwiran mo. tayo ng lahat ng mga nag-explore na yan, sisihin po ninyo siya. Kasi ayaw niya magbigay ng coordinates eh. Hanggang ngayon po, ay wala pa po tayong coordinates pagkatapos ng 32 taon. Alam niyo kung bakit? Ayun po. Kasi pinayuhan nga ni Carpio na wag na maggumawa. Kaya nga siguro. Ngayon, madali namang kwentahin. Na pag sinasabi natin, halimbawa sinabi ni Jen, sinabi ni Nelson, sinabi ko na rin, hanggang ngayon po, after 32 years, bakit hindi po tayo makapag-submit, makapag-devotion ng chart at geographic Kasalanan ni coordinates? Caprio. Mali ka naman eh. Kapag ang dami na namin puntahan po ninyo yung website po ng Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. Dualos. Real Yes. time po ito. Yan po, ibibigyan po kayo ng update kung ano po na-submit na natin. Tayo, transparent tayo eh. Ang sinasabi natin dito puro totoo. Walang panlilinlang, walang pandaraya, walang panliligaw. Yan ang patakaran ng Palagay ko hindi lalaban tong Caprio na to, hindi lalaban debate to. Pagkatapos na i-video to, viral to. Ito, ba't di nyo binabalita to? Lahat ng binabalita sa Net25 na si Hector Marcoleta, hindi binabalita ng mainstream media. Ayaw nila malaman. Bakit? Kapag ang isang bagay na tatakpan mo, ayaw mo may makita sila. Handaan nyo yan. na ito. Hindi Hindi kagaya ng senador na binanggit natin kanina, yung tanong ko, kinuha niya sa ibang sakot. Pinaglalaban niya at pagkatapos papasok siya, parang akala mo siyang national hero. Mamaya, i-discuss natin. Alam mo kung bakit nila ina-avoid ang coordinates? Hindi nila talaga kayang gawin ito eh. Ganun ho. Talagang imposible gawin, ano? Samantalang hindi naman siyang gagawa. Nakakatakot nito, baka hindi natin magawa to. Naipasa na yan. Yari tayo dito. Kumbaga walang pinagkaiba yan dun sa namatay na yung magulang mo, hindi pa rin napamana sa'yo yung bahay. Wala ka na magagawa. Yan ang mahirap nito. Yung matanda na yan, yung sasabi kong Caprio na yan na may kasalanan, sabi ni Hector Marcoleta. Ang gagawa niyan eh. Di tulungan natin ang AMRIA. Pagtulong-tulungan natin, ilaban ang saganang atin. Kung mahirap, hindi baling mahirap, pero tangkain natin, kagaya ng ginawa ng Mauricio, sinasabi ko sa iyo. Kinuha nila yung parte ng HISIS para makapag-declare sila ng Chagos Archipelago. Ang Brazil,
in-enclose nila yung St. Peter at saka yung St. Paul, Opo. taking part of the high seas. Oo. Iniintay nila kung may mag-object. Fortunately, walang nag-object. Kahit na ang Amerika hindi nag-object. Baka sakaling maging katanggap-tanggap yun. Ano? Oo. Bakit hindi natin gawin? Ba't di natin ilaban? Hinahamon ko lang sila dito pagkatapos ako ngayon ang gagawing traidor, senador. Hindi kasi nila kayang gawin. Alam mo kung ba't tinatago ang coordinates? Bakit to po? Bakit? Nakalimutan na ba natin ang bangungot tungkol sa flood control? Tama Kaya yun. tayo opo. nagkanda. Yan ang obvious na obvious, Jack. Oh, nagkaganto-ganito, nagkagulo-gulo na. Oh. Nagkahetot-hetot, sabi nila. Hindi ko alam. Oh. Kasi nga, yung coordinates mali-mali. Coordinates din. Opo. Coordinates din ang problema eh. Yes. Oo, nakita mo? Wala naman palang ilog doon. Oo. Pati ang Pangulo na namali doon sa Kaya coordinates nga, yun. isip-isipin yung discrepancy between, sabi ko, between 70 meters to 400 meters. Oho. So may nawawalang river, may nawawalang lake, Mhm. may nawawalang kung ano-ano. Coordinates, napaka-importante. Yes. Ngayon, uulitin ba ninyo ang nangyari na bangungot kailan kamakailan lamang? At ngayon sasabihin nyo na naman, hindi importante ang coordinates? Ito, bansa na lang natin. Ngayon, pinag-uusapan lang natin flood control. Puro tubig ang pinag-uusapan dito. Ngayon, isasangkot nyo na naman ang West Philippine Sea. Gusto nyo mag-drawing, hindi nyo alam kung saan kayo magsisimula at saan kayo hanggang. Oho. Basta sasabihin nila atin yan. Bakit ito daw atin yan? Atin pala yan, ikunin nyo na. Di ba? Sabihin nyo, ako may pakanan nito. Kayo po eh. Kayo po nagsimula ng mapa. Inalis po ninyo ang KIG. Tapos maghahanap po kayo ng kontrabida sa akin. Hindi po ako papayag dyan. Oh. Yung kagagawan pala nila, Sa akin, Hindi rin kami papayag. Tandaan nyo, hindi kami papayag na naapihin nyo ang tunay na tagapagligtas sa Pilipinas, tagapagtanggol sa Pilipinas, si Senator Dante Marcoleta, na ganito-ganitohin nyo lang. Sa pamamagitan ng mga mahihina yung nilalabas na mga impormasyon. nila ibinibintang. Binibintang, ano? Sa akin ibinibintang. Oo. Mapasama nila ako, magiging bida sila, pero dinaya nila ang taong bayan. Oo nga. Dinaya nila. Ito'y deliberate na pandadaya. Sana ito'y maintindihan ng mahigit na nakararami nating kababayan. Sana, no? Kasi talaga ngayon sa social media, Marami ko, ngayon, sobrang lagana pa, ano, fake news eh. sabi ko nga, kung nakikinig yung vice mayor ng Kalayaan, Nakalayaan, opo. Oh. kasi na-interview siya sa Sa isang palatuntunan po. sa Oo. GMA, Opo. whatever, sa isang palatuntunan. Oho. Pati yung mayor. Oo. Nakiusap naman ako na pagbigyan nyo rin ako. Kinausap naman nila ako, nakapagpaliwanag naman ako. Ayun. Ganun po. Oo, kaya unti-unti naliliwanagan sila ngayon. Oho. Okay, ang ganito lang po muna tayo. Maraming salamat po sa inyo dito. Alam nyo na kung ano yung pinagkaiba ng mapa na sinabmit nila sa ginawa ni Senator Dante Marcoleta. Sila ang may mali, hindi tayo. Sa madaling salita, sila ang traidor sa Pilipinas. Tandaan nyo, alam nyo kung sino mga pangalan na yan. Yan ang mga traidor. Nililis nila yung usapan na to para mapagtakpan yung ginagawa nilang katraidoran sa Pilipinas. Para lumakas lang sila sa 2028. Makuha ang simpatsya ng taong bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam po sa inyo.